roles mo minsan nakakaiyak, nakakaawa, tapos minsan nakakagigil din, ang sarap sa bulutan. Is that intentional when you're picking a project na make sure na magkakaiba siya? Intentional tayo. Okay. Parang gusto natin ng trabaho, pero at the same time, ayaw natin na paulit-ulit. Kasi sutulang ko lang, hindi naman po kasi talaga akong magaling. Feeling ko po uto-uto lang ako. Yung bang pag may sinabi, kunyari yung hindi ganito yung ginawa sa'yo, ganyan, naniniwala yung believability ko po. Parang medyo malawak siya. Ewan ko, even yung best friends ko, I'm an introvert, so I really have a small circle. Lagi nila ako sinasabihan. Minsan kasi girl, uto-uto ka, gano'n. Kaya feeling ko, ayun, kaya siguro nagagawa ko natin. Kasi kagaya po ng sabi ko kanina, dami talaga po magaling, promise. Madaming magaling, bilang sila nabibigyan ng magkakataon. Sobrang grateful ko lang po talaga na mama ko si mama. Kasi naging advantage ko po talaga siya. Gawa na kahit, kasi nung nag-artista naman po ako, hindi na po kasi ako nakapag-acting workshop. Meron po ako nagawang acting workshop. So 2 days lang siya. Tapos parang 1 hour lang each, gano'n. So hindi ko naman masabi na nakapag-train ako agad. Nagkataon lang na when I was given a role for the first time, nagampanan ata natin. Kaya po, nagsunod-sunod na po from there. After all the success ng ginawa mo, like yung hindi namin na-expect na ang galing-galing mo dun sa Saving Grace, di ba? Yung kontrabida, wala ka pa ring tiwala sa sarili mo na you're a good actress. Bakit may ganong kantots? Kasi marami po talagang magaling. Pakiramdam ko po yung nabigay din naman sa iba. Kaya din naman po sila. Yun yung isang factor na kino-consider mo. Pero ito, yung horror na gagawin mo, sabi mo kamuntik man nang hindi tanggapin. Hindi dahil hindi na po talaga siya tinanggap. Dahil ayaw mong gawa ng horror or dahil lang dun sa isang particular scene na ayaw mo? There's one particular scene na sabi ko parang medyo alangan lang ako dito sa scene na to. Pwede mong sabihin. Hindi pwede. Bawal yata. Hindi pwede. Excited tuloy kami. Kasi yung scene na yun And then kasi yun, somehow, okay. Parang, yeah, it's an important scene kasi. And sinabi ko talaga, kahit tanongin niyo yung handler kasi Ate Beth, sabi ko talaga, Ate Beth, huwag mo na lang sabihin. Kasi hindi, it's really just parang respect for the arts. It's not my nature to like change this. Yung ganon, hindi ko lang siya, it's something my mom could do, but it's something na hindi ko kaya gawin. But feeling ko wala pa po ako napapatunayan to me para umabot dun sa extent na if you really want me for that role, ganyan. But yun, so sinabi ko na lang kay Ate Beth na Ate Beth, pakisabi na lang na sobrang ganda talaga ng script and I am excited for them. Gusto ko talaga sanang kunin naman kasi gusto ko, I like that it's a debut film. Alam ko siguro for others, medyo mahirap sa kanila magtiwala sa ganun. Pero kasi, ano naman ako para mag-isip ng ganun sa isang production. Kaya lang din naman ako umabot ng ganito katagal sa industry dahil meron ding nagtiwala sa akin. And I want to give them that. Kasi makikita po talaga sa script. And I'm not saying this because it's our film. It's a really good script. Kahit wala yung handler ko, sinabi niya pala. At ginawa ng paraan. Kasi ayaw ka nilang pakawalan. Hindi ako kanina nung sinabi ni Director parang na ikaw talaga yung naisip ko doon, gano'n. Yung confidence ko po kasi talaga, medyo ano po talaga ako sa director ko. Medyo ganun po talaga akong artista. Pag naramdaman ko na yung director ko, hindi siya natutuwa sa akin, yung confidence ko, pababa siya ng pababa. Nangyari na ba? Pababa. Sino siya? Nangyari na. Yung parang na-feel ko na hindi siya natutuwa sa ginagawa ko. Ganun. Parang I felt that na. Though, nung mga pinalabas naman yung mga nangyari, okay naman, wala naman akong nakukuha na parang hindi naman
maayos ka, mabait mga tao. Mabait. Pero nung napalitan na, Jenica, okay na sa'yo. Parang ganon. Hindi na ganon ka, ano. Pero particularly yung horror, first time to do this, di ba? Hindi po. Yung horror na kapag nakailang shake, rattle and roll na rin naman po ako. Pero kasi, What's new about this? Parang hindi kasi tumumo. Psychological thriller. Oo, hindi to yung naliligo ako sa... Kasi kunyari, meron akong mga eksena na naliligo, tapos biglang naging dugo yung... Hindi siya ganun. So... Mas kaya mo yun. Kumpara dito sa side ko. Feeling ko, actually nagsabi na ako kay Cedric, nagpasintabi. First time ko rin magganon sa isang actor. Nagpasintabi na ako sa kanya kanina nung nagkita kami na, Cedric, baka lang akala mo hindi ako mabait or nagsusuplada ako o baka isipin mo nag-attitude ako. Pero baka pag nasa set na tayo, baka hindi lang ako masyado makatingin sa'yo. Dahil? Hindi kasi baka ang makita nila yung takot na Jenica. And pag gumagawa kasi ako ng roles, iniiwasan ko ibigay yung tunay na reaction ni Jenica. Do you get me? Like when you have a character, kasi iba-iba naman ang atake yung mga actors, di ba? Kasi hindi po ako nag-acting workshop, kaya hindi ko po alam talaga kung ano ang tawag kasi po. Hindi ko po alam. Pero kasi po nung pinakaunang project ko ng pag-aartista, first 2 with GMA, lahat ng mahal ko sa buhay, nalagay ko na sa kabaong. Tapos meron akong napansin sa acting ko sa unang teleserye at sa pangalawang teleserye, iisa. Kasi iisa yung method mo para maiyak ka for you to feel pain. So nung nakita ko, sabi ko, hindi ka magaling. Kahit sinasabi nilang magaling ka, akala lang nila. Kasi nakikita ko, pareho yung acting ko ng takot, pareho yung acting ko ng masaya, pareho yung hanggang sa third project ko, hindi. Pag ang pangalan ko dito, ako dito si Shirley. Ako si Shirley. Wala na si Jenica. Parang hindi nababago yung Oo, wala na si Jenica. Feeling ko, kapag nag-small talk ako kay Cedric nang nakaganon na siya, baka lumabas si Jenica kasi nga duwag po talaga ako. Ayoko ng mga ganyan. Ayoko na madilim, ayoko na malagkit. Marami akong ayoko. Naki-andoy lahat. Naki-andoy lahat. Naka-rules mo, napapansin ko, parang yung mga ayaw mo or malayo sa'yo. Challenges. Sa saving grace, syempre hindi ka naman nagagawa. Ganyan. Sa Sunshine, alam medyo parang... Loving naman. Yung parang hindi, tulad ngayon, parang hindi malayo sa'yo. Sinasadya mo rin ba yun? Like, gusto mo bang pahirapan ng sarili mo? Sinasagad mo kung anong kaya mo? Ganun ka ba? Hindi naman, lang talaga. Talagang, maganda na yung mga... And alam mo, ako rin as an actor, feeling ko makukulitan sa akin kahit sino ang production. Kasi may magagaling talagang artista po. Yung kahit hindi nila alam yung breakdown for the next day. When you say breakdown po, yung list of scenes na kukunan. Kaya nila eh. Yung pagdating nila sa set, dun sila mag-prepare. Hindi ako ganun. Hindi ako ganun. I have to know what scenes you will take tomorrow because I have to be able to memorize this. Kasi dapat, pagdating ko sa set, madulas na siya sa dila ko. Parang iniisip ko na lang emotions ko. The moment na nagme-memorize yung utak ko, habang nagpupul ako ng emotions out of my system, it's not gonna work. Kasi mas iintindihin ko yung lines ko kasi yung emotions ko. Kasi mahihiya ako dun sa co-actor ko. I want it to be a one take for us. Jen, anong sinasabi ni mama mo dun sa mga role na ginagampanan mo? Sila Sharon, puring-puri ka, sila, di ba, sila yung ibang mga kasama mo, pinupuri ka. Ikaw, mama mo, anong sabi dun sa mga karakter na ginagawa mo? Sinasabi niya bang magaling ka rin? Si mama malagi siyang proud, pero hindi ako naniniwala sa kanya. Alam ni mami ko siya eh. So parang feeling ko baka kahit hindi okay, baka sabihin niya okay, mali. Pero yung mga ibang artista, sabi sa'yo, gano'n, anong reaction mo? Kasi sinasabi nilang magaling ka. Sila Sharon, di ba, na naka-eksena mo. Thank you lang. Pero you accept to yourself na hindi. Parang gano'n.
Pero any challenging role or parang dream role na gusto mong panggampanan after you do the kontrabida, na mabait, this time more? Gusto ko po talaga I don't know if it's gonna be possible pa for me because I'm turning 36 already next month. So, feeling ko wala na ako sa age bracket. But it's still a dream to star in a Korean adaptation. Parang rom-com. Kasi palagi tayong napupunta sa drama. Lahat na lang klase ng drama. Parang na-check na natin lahat. So, rom-com. Pero rom-com, oo. Kasi pinakamasaya kong ginawa, adik sa'yo sa GMA, yung kay Dennis. Tapos ang saya niya lang. Kasi nung gusto mo makasama doon sa rom-com na yun. Ay, wala naman po ako na. Kung sakali. Wala talaga akong nais. Siyempre, di ba? Kung may rom-com na ganyan. Talaga, kung meron talaga sasabihin ko po sa inyo. Wala Or gusto makatrabaho na in general na artista. I want to work with Mama again. I really do. I want to get to work with him again. May ginawa kami dati, inakasusuklaman ba kita with GMA. But feeling ko kasi yung acting ko from that time to ngayon, feeling ko ang dami ko nang natutunan, ang dami ko nang bagong kaya ipakita with her. So, tsaka kasi pagkasal, nagaganto-ganto pa ako ang showbiz sa sagot ko. Yung totoo ko naman po talagang sagot, ang dami na kasing bagong pagkain. Yung mami ko mahilig siyang magpakain sa mga tao. Lagi siya nagbabaon ng ulam, kompleto siya ng mga chichirya, ng mga tsokolate. Tapos palagi po siya nag-order. Lalo na po ngayon, may grab food na, may food panda pa. Kaya pagkasama mo siya, ang nagpapasaya ko kasi talaga sa akin sa taping food. Parang pag nakakakain ko ako ng masarap na pagkain, feeling ko kaya kong gawin lahat. Kahit sabihin ng director, ito, Apoy, lulunukin mo si Lulwahol. Feeling ko kaya kong gawin kapag milk tea ako. Sa actor, sa may mga male actors, sino gusto makasama? Male actors? Male actor. Nakatrabaho ko na po si Sanju sa Dirty Email. O di sa rom-com, pwede. Uy! Hindi kami bagay, dapat sobrang ganda. Di ba para maiba naman? Sobrang ganda. Pangalalay lang ako ni Sanju. Hindi, last na lang. Opo. Si Melay, kamusta yung friendship niyo? Ay, naku, si diba? Melay. Magkasama She's kami. one of the, your closest. Yeah. No, she's not one of my closest. She's my best friend. She's my best friend in the industry. Baka maiyak naman ako. Why? Nai-miss ko na kasi siya. Wala, naiyak na. Nai-miss ko na talaga siya kasi introvert po kasi ako. Hirap na talaga ako magkaroon ng kaibigan. So, masaya lang kasi tagal kasi namin nagsama ni Melay. Parang mahigit 1 year din. Na everyday kami magkasama, literal. Parang Monday to Friday, Monday to Saturday sa pag-host para sa Pi Channel. So, nung nawala yun, hindi niya alam kasi hindi ko naman kasi sinabi. Pero, in my heart, nag-worry ako kasi feeling ko baka makalimutan niya ako. Bakit hindi na siya nakipag-communicate sa'yo at busy? Hindi po. Lagi siyang nakikipag-communicate. Kahit ayoko na siyang kausap, tumatawag pa niya. Ba't naisip mo na parang... Sobrang happy lang ako kasi hindi ko po ine-expect. Napansin ko po kasi nung nag-artista ako. Minsan kasi akala niyo po close na kayo sa isang tao. Pero okay naman. Kaya lang, akala ko kasi pagkatapos ng teleserye, syempre kakain pa rin kayo sa labas. Pero hindi po pala kasi ganun. Parang pag magkasama kayo sa trabaho, okay lang yun. Hindi naman kayo magkaaway pagkatapos. Siguro dahil masaya-masaya lang ako na naging kaibigan ko yung mga tao. Akala ko lang kasama ko pa rin sila sa buhay ko. Pero yung taong naging ganun sa akin, si Mel. Masyado kang attached, parang gano'n. Madali po ako ma-attach. Nagkikita kami ako. Opo, magkasama lang kami last month. Ilang days kami magkasama, 3 days overnight. Nag-ano kami, retreat, gano'n. Tapos nakasama, sinama niya, yun, nag-retreat, nag-host siya ng retreat. Tapos sumama din siya sa church ko. Service kami together, gano'n. Tapos, yun, Bible study. What's something special about her? Bakit talagang very... Kay Melay? Melay kasi is a very genuine person.
when she tells you that she loves you, she really loves you, and you will not just know that by what she says, but what she does. She includes you in her day-to-day, tapos ano siya, yung kapag may achievement ka, pag may endorsement ka, kahit di niya ina-endorse, share niya, kasi proud siya sa'yo, ganun. Kapag graduate yung kapatid ko, matutuwa ako, magsasabi siya, congratulations sa kapatid mo. Ang saya na involved kami in each other's life. Ang saya ko kasi pinakilala niya ako sa mga kaibigan niya sa Gensal. Isa sa makikita mo kay Melay na totoong tao talaga siya kasi yung mga kaibigan niya, hindi pa siya artista, kaibigan niya pa rin hanggang ngayon. Masaya ako kasi yung best friend niya, naging best friend ko na rin, si Portia, gano'n. Nakilala ko na yung family niya, mga tito niya. Bakit mo nasabi kanina na parang baka makalimutan ka na niya? Parang may gano'n na medyo naiiyak ka. Bakit? Kasi gano'n yung natatakot ka. Oo, natakot ako kasi mahal ko siya eh. Hindi ko ma-imagine yung life ko na hindi ko kayo niya. Talaga naiiyak ka. Iyak talaga. Mahal ko talaga siya eh. Yun pa. Thank you.